Good morning po! Tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po nating awitan ng may sigla at galak ang ating Panginoon. Yes, Lord! Tatakbo ngunit di mahapo, lalakad at di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Yes, Lord! Tatakbo ngunit di mahapo, lalakad at di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agilang painan lang nang may panibagong sigla, ako ay agilang painan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Yes, Lord, pupurihin ka namin ng buong kalakasan ngayong araw na to, Panginoon. Tatakbo! Tatakbo ngunit di mahapo, lalakad at di mapapagod, naghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo ngunit di mahapo, lalakad at di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agilang painan lang nang may panibagong sigla, ako ay agilang painan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agilang painan lang nang may panibagong sigla, ako ay agilang painan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agilang painan lang nang may panibagong sigla. Yes, Lord! Ako ay agilang painan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agilang, awitan mo, Panginoon. Yes, Lord! May panibagong sigla kami, Panginoon, dahil sa iyo nang gagaling ang aming mga lakas. Nang may panibagong sigla, ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng mga agilang painan lang nang may panibagong sigla, ako ay agilang painan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Ikaw ang hangin
Palakpakan mo ang Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw, Lord God. And Lord, patuloy, Panginoon, na awitan ka namin at idideklara namin na ikaw ang aming matibay na sandigan, Panginoon. Ikaw yung Diyos na nagpapalakas sa amin, nagbibigay sa amin ng panibagong sigla, Panginoon. And Lord, sa buhay namin, Lord God, maraming problema. Pero Panginoon, patuloy kami naniniwala at nagtitiwala sa iyo, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na hindi kami iniiwan, hindi kami pinapabayaan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon na suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, yes Lord, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailan may hindi ako iiwan. Muli po, mabuti ka, O Diyos. Mabuti ka, O Diyos, yes Lord, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Biyaya ang siyang kailangan ko. Kailan may hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Yes, Lord, ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat.
matibay na sandigan sa lahat. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang matibay na sandigan, Panginoon, ng aming mga buhay. Saan mang gagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat Ikaw ang Diyos na tapat. Saan ang gagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat Ikaw ang Diyos na tapat. Saan manggagaling ang tulong ko? Yes, Lord, sa iyo lamang nanggagaling ang tulong, Panginoon. Nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat Ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, awitan kita. Sa lungkot at sa siya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, yes, Lord, patuloy ka naming aawitan, Lord God. Sa mga oras, Panginoon, na kami ay nakakaharap, Panginoon, ng mga problema, Panginoon. Ang matibay na sandigan sa lahat. For the last time. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa siya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang matibay na sandigan, Lord, ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa buhay, Panginoon. Patuloy, Panginoon, pasasalamatan ka namin, Lord God, ng buong buhay namin, Panginoon. Because you deserve it, Lord God. You deserve everything that we have, Panginoon. Lahat ng meron kami, Panginoon, you deserve it, Panginoon. Lord God, punuin mo yung puso namin, Panginoon, ng galak, ng saya, Lord God, sa tuwing kami, Panginoon,
ay humaharap sa mga problema, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na Ikaw ang nag-iisang tulong namin, Lord God. Sa iyo lamang kami makakakuha ng lakas, Panginoon. Katulad, Panginoon, ng agila, Lord God, kami ay punong-puno ng kasiglahan, Lord God. Punong-puno ng lakas dahil Ikaw yung Diyos na nagbibigay sa amin ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. We give back all the praises, the honor, and thanksgiving that you deserve alone. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Magandang umaga. Meron na. Okay na. Ang tema po natin ngayong umaga, Enriching What Matters Most in Life in Ministry. Yung title po natin ngayong umaga ay Restored, maging tulad tayo ng agila. Yung teksto po natin ay mababasa po natin ito sa Isaiah 40 verse 28 to 31. Sabi nga, I restored. Ano ba ibig sabihin ng I restored? Ibalik, panumbalik, at pagbalik. Sabi nga I restored po tayo dahil po sa ating lakas na ibinigay po ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga doon sa Isaiah 40 verse 28 to 31. Ate po itong basahin. Sabi doon sa 28, hindi ba ninyo nalalaman, hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Hindi siya lumikha ng buong siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, sa isipan niya walang makakaunawa. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad sila tulad ng mga agila, tatakbo sila ngunit hindi napapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Po yun, yung ating topic. Sa buhay po natin, nakakaranas din po ba tayo ng panghihina o pagod? Amen. Kasi nga, hindi po masasabi natin na hindi talaga natin maiwasan yung ganong sitwasyon na dumarating po tayo sa ating buhay nga nakakaranas po tayo ng pagod at panghihina. Sa physical po nating katawan yon. Bukod naman po sa spiritual. Pero pareho pa rin nga nakakaramdam pa rin tayo ng pagod at panghihina. Sa physical, sabi nga hindi na tayo bumabata kasi habang nadadagdagan na po yung edad natin, nababawasan na rin po yung ating lakas. Example, dito sa ating charts. Pagpasok niyo po sa pinto, ano muna inyong nararamdaman? Di ba may lakas muna kayo? Pag nakailang hakbang na kayo hanggang sa second floor, meron na ba kayong nararamdamang pagod o panghihina? Di ba? Sabi, meron na tayong naramdamang pagod yun. Sa mga sabi natin, sa medyong mga may edad. Pero pag sa mga bata, okay lang yun kasi hindi pa nila gaanong naramdaman yung ganong pagod. And then simula sa second floor, pag tinutuloy-tuloy mo hanggang third floor, and then fourth floor,
May naramdaman na rin tayong pagod nun. Pero pag sa kabataan kaya, simula sa baba hanggang sa taas, may naramdaman din siguro pagod, pero hindi ganun ka tindi. Hindi gaya sa atin, sabi nga natin pag once nga 30 and above, di ba, hindi naman natin sabi, minsan merong below 20. Depende kung meron kang naramdamang sakit, ayun, nakakaramdam ka ng pagod. Pero sa ating na meron ng edad, 30 pataas, subukan natin umakyat simula sa baba. Ituloy-tuloy hanggang third floor, hanggang fourth floor. Di po ba? Pagdating sa taas, hingal na hingal ka na. Pagod ka na. Kaya yun, sa physical nating kalagayan. Sabi nga, pag sa spiritual naman, yun din po, nakakaramdam din po tayo ng pagod. Sabi nga sabi sa araw-araw ng ating buhay, lagi ang ating pagkain ay ang salita ng Diyos. Kung hindi po tayo nakakain ng ating spiritual na katawan, di po ba nakakaramdam tayo ng pagod at panghihina? Kasi nga, kulang po yung ating lakas sa salita ng Diyos. Kaya sabi nga kung ang buhay natin ay di tayo nakatuon sa Diyos, kumbaga sa pisikal lang, dito lang sa mundo, kung wala ang Diyos sa buhay natin, masasabi ba natin na hanggang saan kaya yung ating lakas nararamdaman? Kung sa sarili lang po natin. Di po ba? Siguro masasabi natin na baka segundo lang yun o minuto lang yun yung lakas ng ating nararamdaman. Amen po ba? Pero pag sa Panginoon, sabi nga yung pangako ng Panginoon sa atin, magtiwala tayo sa Kanya. Di po ba? Kasi yung lakas na binibigay ng ating Panginoong Diyos, panghabang buhay po yon. Na sa habang buhay po tayo, meron pa tayong lakas na ibinibigay ng Diyos sa ating spiritual. Pag sa physical naman, meron pa rin kasi buhay po tayo Kung hindi tayo buhay, wala na yung lakas, wala na rin tayong buhay. Yun po. Kaya sabi nga doon sa binasa nga natin kanina, from Isaiah 28 hanggang 31, sabi nga doon kahit mga bata, di ba, nakakaramdam din ng pagod. Halimbawa, kung ang mga kabataan naman, bata pa, mga nag-aaral na, siyempre nakakaramdam din po yun ng pagod. No? Hindi lang dun sa school, maging sa bahay, hindi lang sa mga nagtatrabaho. No? Lahat naman tayo po nakakaramdam ng pagod. Po ba? Pero yung talagang ma-example natin, tayo mga nanay, yun din, no? Yan talaga ang minsan masasabi natin nga, medyo matindi yung naramdamang pagod kasi nga kapag nanay ka, lahat ginagawa mo para sa iyong pamilya, di ba? Simula nung baby pa yung anak mo hanggang sa paglaki, makikita po natin ang sakripisyo talaga natin, no? Yung pagod, yung puyat, para lang po maalagaan ng ating anak, para po mapalaki natin ang ating mga anak, no? Ganon din po sa ating mga asawa. Siyempre, nagtatrabaho din po sila para din po makakatulong sa atin, sa ating pamilya, para mabigyan din po ng kinabukasan, no? Mapag-aral yung anak, makakain po yung pamilya, maiahon yung pamilya sa hirap, makadamit ng maayos, ayun, lahat-lahat na po yun. Kung sa bahay, mga pangailangan, di po ba? Kaya po yun, lahat po yun, sakripisyo nating lahat, no? Yung lakas na ibinigay po natin, no? Pero yun naman lahat ay galing sa Diyos. Wala naman po tayong pwedeng ipagmalaki kung sa sarili lang po nating lakas. Ang Diyos pa rin po ang may bigay. Sabi nga doon, meron pong pangako ang ating Diyos doon sa Isaiah. Sabi nga doon, yung pangako ng Diyos ay bibigyan po tayo ng tanglaw na pag-asa sa lahat ng nakakaranas ng panghihina, sa lahat ng nakakaranas ng pagod. Sabi nga doon, dahil po ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na walang hanggang, siya ang may likha ng langit at lupa. Lahat ng bagay, hindi po siya napapagod, hindi po siya nanghihina.
Yung kanyang isip wala pong nakakaarok. Siya ang Diyos nga nagmamalasakit sa atin sa bawat araw ng ating buhay. Kaya ang gagawin lang po natin, magtiwala po tayo sa Diyos kasi po, yan po ang kanyang pangako. Magtiwala tayo kahit anuman po yung ating gagawin, yung mga isipin natin. Magtiwala lang po tayo sa Diyos kasi alam naman po natin na ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Sabi nga, yung kanyang karunungan at sapat, ito po ay magbibigay ng patnubay sa buhay natin sa araw-araw. Sabi nga, ang kanyang kapangyarihan, di ba? Walang limitado. Tayo merong limitado sa ating buhay, no? Nagkakaroon tayo ng limitado. Kung wala po tayong connection sa Panginoong Diyos, napuputol yun. Wala tayong nagkaroon tayo ng limitadong buhay. Pero ang Diyos, walang limitado yun. Hanggat buhay po tayo, nandyan pa rin po ang Diyos. Sasamahan po tayo sa lahat po ng ating gagawin. Kaya nga po, sa buhay din ni Pablo, di po ba? Sabi nga doon sa pangalawang Korinto 9-10, ang sabi doon, kasi nga si Pablo, alam natin si Pablo nakakaranas ng kahinaan, di po ba? Meron siyang kapansanan. Pero ang sinabi niya nga doon sa Diyos, 3 beses na po yan sinabi, di po ba? 3 beses siya humingi ng tulong sa Diyos na alisin yung kanyang kahinaan. Kaya ang sabi nga doon sa pangalawang Korinto 12:9, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong mahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. So, kaya yun po. No? Kung kailan nga nakakaranas si Pablo ng kahinaan, no? Di po ba nagkaroon siya ng kapansanan. Pero, sabi nga yung kahinaan ni Pablo na yon, ipinagmamalaki niya pa rin yon. Ang sabi nga doon ng Diyos sa kanya, sa 9 din, sabi niya, ang sabi nga doon ng Panginoon, ang papala ko ay sapat sa lahat ng pangailangan mo, lalong mahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya po doon, sa 10 naman, iginagalak ni Pablo, no? Ipinagmamalaki niya yung kanyang kahinaan kasi nakikita niya yung kahinaan na yun ay bibigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan para po lumakas po siya. Bumalik po yung kanyang lakas dahil nagkaroon po siya ng kahinaan sa sitwasyon na meron po siyang karamdaman. Sabi naman po doon sa Pilipos 14, verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ng Diyos. Yan nga. Sabi nga doon, no, sa buhay din po ni Pablo, inahilin tulad na po yung kanyang kaisipan sa panampalataya niya sa Panginoong Diyos. Dahil nga sa kalagayan nga nangyayari sa kanya, meron pong natutunan si Pablo sa pangyayari na yun. Maging kontento siya, hindi lang sabi na maaari na sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, ay nandun pa rin po yung kanyang panampalataya sa Diyos. Hindi niya po rin po inaalis. Kasi nga ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya siya po ang nagbibigay ng lakas ni Pablo. Di po alam naman natin nga marami pong pinagdaanan din po si Pablo, no? Lalo na pag-share ng salita ng Diyos. Di po ba? Nakulong din siya doon. Kaya ayun, nandun pa rin siyang nagtitiwala sa Panginoong Diyos nga sasamahan siya, no, ingatan siya, ang kapangyarihan ng Diyos ay laging binibigay sa Kanya. Kaya sa buhay din po natin, tayo din bilang anak na ng Diyos, no, manampalataya po tayo, di pa nakakaranas pa rin tayo ng pagod o panghina. Lalo na tayo bilang anak na ng Diyos na nakakilala na, di po ba? Yung talagang ang utos ng Diyos ay ating sundin, di po ba? Yung maghahayag ng kanyang salita. Kasi may mga sitwasyon din minsan nga tayo din po ay naghahayo, no?
Sabi nga, tayo, mga anak ng Diyos, kailangan magsishare din po tayo ng salita ng Diyos na kung saan, kung ano yung inuutos ng Diyos sa atin, susundin din po natin. Masabi natin nga sa ating din paglilingkod, no, meron din tayong naramdamang panghihina, napapagod, lalo na sa paghahayo, no? Kasi paghahayo, kung talaga ang puso natin nga naglilingkod po tayo sa Diyos, nandun po yung ating panampalataya, di po ba? Magsakripisyo din po tayo. Magbigay din po tayo ng oras para sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Di po ba? Kaya minsan masasabi natin nga mahirap, pero nandun pa rin yung saya. Kasi nga, nakapag-share po tayo ng salita ng Diyos. May mga sitwasyon talaga nga kapag tayo rin po, pag nagbabahagi din po ng salita ng Diyos, di po, naglalaan tayo ng oras. Sabi nga, umulan, umaraw, basta ang pagsunod natin sa Panginoon Diyos, nga pag-share tayo ng salita, di po ba, ginagawa talaga natin yun. Nandun po yung ating sakripisyo. Pero yung sakripisyo naman yun, bagamat nakakaramdam tayo ng pagod, panghihina, pero sulit naman po yun. Dahil binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng lakas. Hindi na pa rin po tayo pinabayaan, hindi na pa rin tayo iniiwan. Kasi nga, yung daladala po natin ay ang salita ng Diyos. Amen po ba? Oo. Kaya nga, sabi nga magtiwala lang po tayo sa lahat po ng ating gagawin. Ano man po yung mga problema natin, mga pagsubok, sabi nga, ipagkatiwala po natin sa Panginoong Diyos. Kasi yung pangako ng Diyos nandyan di po ba? Sa kanya, sa Biblia, lahat po yung nakakasulat, lahat po yung mga naramdaman natin, nararanasan natin, ay merong solusyon po doon sa salita ng Diyos. Kaya magpapasalamat po tayo kasi nga yung sakripisyo natin, makikita talaga natin doon sa salita ng Diyos. Minsan di nga natin alam, no? Halimbawa, biglang merong mga problema nga dumarating sa pamilya natin, yung mga pagsubok. Minsan para bang iisip mo, nalilito ka, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, kung ano yung mga solusyon na dapat mo gawin. Pero nandyan po yun, yung salita ng Diyos nga, yung mga pangako, nandyan mismo. Marami siyang pangako. Minsan, tayo lang din minsan di ba? Minsan di rin natin nasusunod kung ano yung nais ng Diyos para sa atin, no? Pero salamat pa rin kasi tayo bilang mga anak ng Diyos, nandoon pa rin po yung puso natin na magtiwala sa Kanya sa lahat ng ating mga gagawin. Kahit ano nga yung mga weaknesses sa buhay natin, no? Yung mga worries natin, no? Ipagkatiwala pa rin natin sa Diyos yan. Kasi nga, dahil tayo po ay nanampalataya sa Kanya, ang Diyos natin hindi tayo iiwan, hindi po tayo pababayaan. No? Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago, nanatili habang buhay po tayo. Kaya nga sabi nga, ang bawat isa sa atin ay patuloy pa rin ang buhay natin, ilaan po natin sa Panginoong Diyos kasi nakilala na po natin siya Tinanggap na po natin siya sa puso natin. Kaya nandoon pa rin yung connection natin sa Diyos. Maliban lang kung minsan, kung merong mga pangyayari pa rin, nga minsan para bang ang isip mo, parang wala ka ng Diyos, di po ba? Magulo na yung isip mo, di mo alam kung anong gagawin mo. May mga sitwasyon na ganyan. Nga minsan tinatanong mo sa buhay mo, bakit ganun nangyari ito sa iyo. Siyempre, minsan kasi kung nakakalimutan na natin yung time para sa Panginoong Diyos. Siguro, pinapadaan din po tayo sa mga ganong sitwasyon, no? Sa ganong mga pagsubok. Kasi nga, sabi nga, yung susi ng ating yung ating kahinaan, yun po ang susi upang makilala natin ng lubusan yung ating Panginoong Diyos. Kaya sa ganung mga sitwasyon, pinapadaan po tayo para masubok kung hanggang saan po ba tayo. Hanggang saan po ba yung ating panampalataya sa Diyos, no? Hanggang saan yung ating tiwala. Kaya masasabi natin nga, swerte po natin, di ba? Dahil meron po tayong Diyos na patuloy nga, sabi nga, umaalalay sa atin.
umaalalay sa atin, nagbibigay ng patnubay, nagbibigay ng gabay sa lahat ng ating gagawin. At higit sa lahat, yung karunungan. Di po ba? Kasi kung wala tayong karunungan nga nanggagaling sa Diyos, paano po natin maiayos yung buhay natin? No? Paano natin maiayos yung ating panampalataya? Hindi po ba? Kaya nga, sabi nga, salamat sa Panginoon kasi ang lahat ng mga gagawin natin kapag inilalapit, pinagkatiwala natin sa Kanya, hindi naman tayo bibiguin ng Diyos. No? Siya po, sabi nga doon sa awit natin kanina, siya pong ating sandigan sa lahat ng ating gagawin. Kasi tapat siya sa lahat ng bagay. Siya ang may likha ng lahat ng bagay, nakikita o hindi nakikita, siya pa rin po yun. Wala pa rin pagbabago. Sabi nga yung kanina, no, ako, nararanasan ko rin ganitong sitwasyon na nagkakaroon din ng panghihina sa sarili ko. Kaya lagi ang sinasabi ko, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi nandun pa rin yung salita niya ang nagbibigay pa rin sa atin ng lakas, no? Kung nakakaramdam ka ng panghina, basahin mo lang yung panghihina. Basahin mo lang yung salita ng Diyos kasi yan po ang magbibigay sa iyo ng lakas Siya ang magbibigay sa iyo ng gabay. Siya ang magbibigay sa iyo ng protection kung ano may yung mga gagawin mo sa buhay, no? Kaya ganun. Sabi nga doon, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ng Diyos sa atin. Amen po ba? Panghawakan lang po natin lagi ang salita ng Diyos kasi lahat nga po yun pangako niya Hindi niya tayo iwan, hindi na po tayo pababayaan. Kaya nga, sabi nga, hinalintulad talaga ni Pablo yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ganun din po tayo. Ihalintulad din po natin yung ating pananampalataya sa Panginoong Diyos ko. Ano din po yung nangyari kay Pablo, ganun din po tayo. No? Ipagkatiwala rin po natin lahat po yun sa Diyos. Sabi nga doon sa awit 103 verse 5, sabi nga, ito naman po ay galing kay David. Sa sarili, ang dulot niyang kasiyahan, habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Kaya dito, sabi nga, si David din po, sabi niya, yung puso dito ni David, sabi nga, pumapain lang dahil naalaala na po yung binigay ng Diyos na kapatawaran sa kanya. At yung pag-alis ng Diyos sa kanyang, sa kamatayan. Kaya dito hanga po si David dahil ang pag-ibig ng Diyos, yung awa ng Diyos, at ang lahat ng bagay ay ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya dito nagpakita si David nung panahon na yun ng galak. Kasi nga, nararanasan niya yung kabutihan din ng Diyos. Kumbaga, sinuportahan siya ng Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Kaya yung lakas na yun ng Diyos, lakas ni David, hinalintulad na yun sa kabataan. No? At hindi lang sa kabataan, maging sa agila na mataas pa sa gitna ng ulap. Tayo din, itulad din po natin kay David na kapag po tayo ay naglalagay ng ating pag-asa sa Panginoong Diyos, pasasalamatan po natin ang ating Panginoon sa kanyang pagpapatawad ng ating mga kasalanan, sa kanyang kabutihan at pag-ibig sa atin. Para yung ating espiritu ay nababago at maramdaman po natin na tayo po ay merong lakas at sigla tulad ng agila. Sabi nga dun sa Isaiah 40, no? 30, verse 31, meron pong mga pangako ang Diyos sa atin. Una dito, sabi nga God's strength, yung lakas na ibinigay ng Diyos, no? Ang lakas na ito ay walang katapusan na ibinibigay niya para sa mga napapagod at nanghihina. Pangalawa, merong pangako po ang Diyos sa atin. Sabi nga, ang pagbabago, ang pangako ng Diyos ay magbabago ng ating lakas
tumakbo na walang kapaguran, lumakad po tayo na hindi nanghihina. Pangatlo po, meron po siyang pangakong pagmamalasakit sa atin. Nagmamalasakit po sa atin yung ating Diyos sa kabilang tayo po ay nahihirapan, nanghina, at siya po ay nag-aalok ng pag-asa at lakas. Yung sunod naman po, yung pangako ng Diyos ay ang power, yung kanyang pangako. Power, kapangyarihan na po. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang mag-angat sa atin sa mga bagay o mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Siya po ang mag-angat sa atin. Siya po ang mag-alis ng mga pagsubok na iyon sa ating buhay at bibigyan niya po tayo ng lakas para hindi po tayo manghihina. Meron pa, yung isa naman, God, faithfulness. Ang katapatan ng Diyos ay pwede magbago ng ating pagod at lakas. Ang pag-ibig naman ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay mahalaga para gumalaw din po tayo sa ating paligid. Ito po yung God's care. Yung sunod naman, yung God grace. Sabi nga, ang biyaya po ng Diyos ay makakatulong sa atin, sa ating pagtitiis, upang po ang lahat ng bagay ay ating mapagtagumpayan, no? Yung mga pagsubok na yon nga dumarating sa ating buhay. Yan po ang pangako ng Diyos, yung kanyang biyaya, ang makakatulong sa atin. Upang yung mga papagtagumpayan natin yung ganong sitwasyon. Sabi nga dito ang kanyang pangako ay maaari po nating makuhaan ng kaginhawaan at lakas sa mga dumaranas ng hirap sa panahon na tayo po ay napapagod at nanghihina. Sabi nga doon sa awit 24 verse 14, kayawi po tayo magtiwala. Manalig sa Kanya at huwag manginhawa. Kayawi po tayong magtiwala. Amen po ba? Lahat po ng ating gagawin, kayawi po nating ipagkatiwala. Sabi nga dito sa huli po natin, no, sa conclusion natin, sabi nga, ang Diyos ay laging kasama natin. Kahit na sa sandali ng ating kahinaan, siya po ang pinagmulan ng ating lakas. Siya po ang makapagpabago ng ating espiritu na papagod. Yakapin po natin ang kanyang kapangyarihan at hayaan siyang baguhin ang ating lakas upang tayo ay makasabay sa pag-akyat ng agila na tumakbo ng walang pagod at lumakad ng walang panghihina. Naway, lahat tayo ay makahanap ng lakas sa mga pangako ng Diyos at mararanasan ang kapangyarihan sa kanyang pagpapanumbalik sa ating buhay. Yun po. To God be the glory po. Amen. Amen po. Amen. Amen po. Tunay nga po na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo sa muli po natin pag-awit nitong awiting ito. Panghawakan po natin ang ating Diyos, ang ating matibay na sandigan. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan.
iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa'yo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako papabayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailan may hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Wow, sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Yes, Lord! Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Wow! Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Saan man gagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Yes, Lord! Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Yes, Lord, tapat ka sa amin, Panginoon.
ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Wow! Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, yes, Lord, patuloy ka naming aawitan, Panginoon, sa oras man, Panginoon, ng suliranin, Panginoon. Patuloy kaming magpupuri sa iyo, Panginoon. Ang matibay na sandig sa lahat. Sa gitna ng bagyo, yes, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Let's all declare this. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. You may send your tithes and love offering to any of the following accounts. For BPI, for GCash, take a screenshot of the transaction receipts and send it to and indicate the following. A grateful heart is a magnet for miracles.